Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, BSED Filipino 2. Ako'y nagagalak na magpapakilala sa inyong lahat. Ako si Binibining Majinan Biagoot, ang magpapakitang guro ngayong araw. Ngayon ay maaari ba tayong magsitayo para sa ating panimulang panalangin? Class Mayor, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang magandang araw, BSED Filipino 2. Kamusta ang araw ninyo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, ay pulutin muna ang makikitang kalat at ayusin ang hanay ng inyong upuan. Tapos na ba? Ay kung tapos na, ay maaari na kayong magsiupo. Bago natin umpisahan ang bagong paksa, ay magbabalik-aral muna tayo tungkol sa paksang ating tinalakay kahapon. Saan nga ba ito patungkol, Binibining Logo? Tama, maaari mo bang sabihin kung ano ang kahulugan nito? Mahusay, bigyan natin ng 3 bagsak si Binibining Logo. Ngayon naman ay magbigay naman kayo ng halimbawa ng pandiwa. Binibining Khatian? Tama. Binibining Mansweto? Tama. Binibining Abiharon? Mahusay. Talagang kayo ay nakikinig sa huli nating talakayan. So, sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng isang panimulang aktibidad. Ito ay tinatawag na hulaan mo, pandiwa ko. Makinig ng mabuti para sa panuto. May ipapakita ako sa screen ng mga salita ng pandiwa. Hulaan nyo kung ito ay pangnagdaan, pangkasalukuyan o panghinaharap. Pumili lamang ng isa sa tatlong pamiliang sagot. Kung gusto nyong sumagot ay magtataas lamang ng kamay. Kapag tama naman ang iyong sagot ay makakuha kayo ng 3 puntos. Naintindihan ng ba ang mga panuto? Ay kung gayon ay magsisimula tayo at ihanda ang inyong mga sarili. At ang unang salitang pandiwa ay naglalakad. Sinong gustong sumagot? Binibining Kumidoy? Ito ay pangkasalukuyan. Tama, ito ay pangkasalukuyan. Ikalawang salitang pandiwa ay ang nagluto. Sinong gustong sumagot? Binibining Bayod? Ito ay pangnagdaan. Tama, ito ay pangnagdaan. Ikatlong salitang pandiwa ay mag-aaral. Yes, Binibining Laguna. Ito ay panghinaharap. Ika-4 na salitang pandiwa ay nagsusulat. Yes, Binibining Libante. Ito ay pangkasalukuyan. Tama, ito ay pangkasalukuyan. At ang huling salitang pandiwa ay napanood. Yes, Binibining Bungabong. Tama, ito ay pangnagdaan. Mahusay, tama ang sagot ng lahat at palakpakan ng inyong mga sarili. At dahil natapos na ang ating aktibidad ay ihanda na inyong mga sarili sa pagsisimula ng ating talakayan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa aspektong pandiwa. Pero bago ang lahat ay narito muna ang ating layunin sa araw na ito. Pakibasa ng sabay-sabay. Makakamtan lamang ito kung inyo akong bibigyan ng pera. P para sa partisipasyon, E para sa enerhiya, R para sa respeto, at A para sa atensyon. BSED Filipino 2, maasahan ko ba kayo? Muli, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa aspekto ng pandiwa at halimbawa nito. At batay sa naging aktibidad natin kanina ay ano ba ang inyong mga napapansin o meron ba kayong mga idea na patungkol sa paksa natin ngayon? Binibining Abiharon? Maraming salamat, Binibining Abiharon, sa iyong kasagutan. Ngayon ay ating alamin kung tama ba ang idea ni Binibining Abiharon. Kaya maaari nyo bang basahin ang kahulugan ng aspekto ng pandiwa? At tama ang idea ni Binibining Abiharon. Ang aspekto ng pandiwa ay tumutukoy sa panahon kung kailan nagaganap o maggaganap ang kilos. At may 3 aspekto ang pandiwa. Una ang aspektong perpektibo o pangnagdaan, aspektong imperpektibo o pangkasalukuyan, at aspektong kontemplatibo o panghinaharap. Isa-isahin natin ito upang maunawaan kung ano ito. Uunahin natin ang aspektong perpektibo. Maari mo bang basahin ang kahulugan nito, Binibining
Kahatian? Maraming salamat, Binibining Kahatian. Kapag salitang perpektibo, ang kilos ay tapos na. Nagsisimula sa panlaping mag, in, nan, ni, na, at iba pa. Halimbawa, ang salitang nag-aral. Nag-aral ako kagabi. Ibig sabihin ay tapos na ang pag-aaral. Naintindihan lang ba? Ngayon ay kayo naman ang magbibigay ng isang halimbawa na pangusap na may perpektibo. Yes, Binibining Bungabong. Mahusay, dagdagan mo pa, Binibining Danlay. Tama. Bigyan natin ng very good applause ang mga sumagot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ikalawang aspekto ng pandiwa. Ito ay aspektong imperpektibo o pangkasalukuyan. Sino ang may idea kung ano ito? Ginoong Fertes, meron ka bang idea? Tama si Ginoong Fertes. Bigyan natin siya ng isang bagsak. So, ang aspektong imperpektibo o pangkasalukuyan ay naglalarawan sa kilos o galaw na kasalukuyang ginagawa. Nabubuo ang pandiwang ito sa pamamagitan ng pag-uulit sa unang pantig sa salitang ugat at pagdagdag ng panlaping kadalasan katulad ng aspektong perpektibo. Nag, in, nan, ni, an, at na. Halimbawa, naglalaba, umiinom, minamahal, at nakikita. Kung ang salitang ugat ay luto, ano ang imperpektibo nito? Nagluluto. Tama. Ibig sabihin ay ginagawa pa ang kilos. Magbigay ka pa ng isang halimbawa na pangusap, Binibining Mansueto. Mahusay. Bigyan natin ng isang bagsak si Binibining Mansueto. Tiyak kung naunawaan nyo na ang aspektong imperpektibo. Naintindihan nyo lang ba, BSED Filipino 2-1? Mahusay. At ang huling aspekto ng pandiwa naman ay ang aspektong kontemplatibo o pang-hinaharap. Maaari nyo bang basahin sabay-sabay ang kahulugan nito? Ang aspektong kontemplatibo ay ginagamit kapag hindi pa nangyari ang kilos. Halimbawa, mag-aral ako mamaya. Ibig sabihin ay hindi pa nag-aral kundi gagawin pa lang. Magbigay ka ng isang halimbawang pangusap, Binibining Kumidoy. Magaling, Binibini. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Naintindihan niyo ba ang tatlong aspekto ng pandiwa? Ano nga ulit ang tatlong aspekto ng pandiwa? Aspektong perpektibo o pangnagdaan, aspektong imperpektibo o pangkasalukuyan, at aspektong kontemplatibo o panghinaharap. Kapag sinasabi ko ay tapos na ang kilos, ano ito? Ito ay perpektibo. Ano naman kung ang kilos ay gagawin pa lamang? Ito ay kontemplatibo. Ano naman ang imperpektibo? Ang imperpektibo ay gagawin pa. Mahusay, BSED Filipino 2-1. Talagang kayo ay nakikinig sa ating aralin. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At dahil natapos na ang ating talakayan, ngayon ay mayroon po ba kayong mga katanungan? Wala na? Kung wala na ay ako naman ang magtatanong. Mayroon akong isang katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapalagaan ang aspekto ng pandiwa ayon sa gamit nito? Sino ang gustong sumagot? Itaas lamang ang inyong kamay. Ginoong Galido. Yes, Ginoong Galido. Mahusay, Ginoong Galido. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. At bigyan niyo na rin ng inyong mga sarili dahil talagang nakikinig kayo sa ating talakayan. Ngayon ay magkakaroon kayo ng gawain sa isang kalahating papel. At mayroon lamang kayong 2 minuto para tapusin ito. Maliwanag ba? Kung gayon ay magsisimula na kayo. Tapos na ang 2 minuto, ipasa nyo na ang papel sa harapan. At para naman sa inyong pagtataya ay basahin ang bawat salita sa ibaba at tukuyin kung anong pandiwa ito. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sapat lang sa tabi ng bawat salita.
A. Kung perpektibo o pangnagdaan. B. Imperpektibo o pangkasalukuyan. At C naman kung ito ay kontemplatibo o pangnaharap. So, simulan na inyong pagsagot. At sa inyong takdang aralin naman ay kayo ay sumulat ng isang maikling talata na naglalahad ng paghanda ng sarili sa pagpasok sa paaralan. Gumamit kayo ng pandiwa na nasa iba't ibang aspekto sa iyong komposisyon. At ibibigay ko na rin ang rubric sa pagsulat ng iyong maikling talata. Natapos na ang ating aralin ngayong araw, inaanyayahan ko kayo na magsitayo ang lahat para sa panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at pagpakailanman. Bago kayo umalis ay pakipulot ang mga basura at ihanay muna ang mga upuan. Paalam, BSAD Filipino 21.